So, ayan yung itsura. Ayan, malinaw ba? So, ayan yung itsura ng home credit card. Ayan. Tapos sa likod, ito naman. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Siguro ka-tie up siya or collaboration sila ni Aling Puring, no? Kasi nung time pala na yun yung namili ako ay naka-worth 8,000 tayo tapos pinresent ko yung Aling Puring card ko. Then, yung lumabas yung resibo, yun nga, may nakita ng you are eligible for applying. Tapos yung first credit limit neto mga kakasari ay very generous dahil 20,000 agad. Isang mapagpalang araw mga kababayan and welcome back dito sa ating YouTube channel. For today's video, wag nyo munang i-skip ang vlog na ito dahil maaaring masagot na po ang inyong mga matagal ng tanong patungkol nga po dito sa pagkuha ng home credit card. Nag-upload kasi ako last time, 2 months ago, dito sa ating channel, dito sa Kasari, about dito nga sa home credit card. No, at marami po akong nabasang comment doon at mga nagtatanong sila. So gusto kong i-address lahat ng kanilang mga concern at mga question dito po sa ating vlog. So ito ay para magiging part 2 na natin. So hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa mga kasari at sasagutin na natin yung mga tanong na yan. So yung unang tanong sa atin, paano nga ba natin nakuha itong home credit card? Kuha ko sa Pure Gold Naik. Okay, so namili po ako doon dahil nga tayo ay may sari-sari store. Doon po ako usually na namimili ng mga paninda. Then siguro accumulated ng napamili ko is worth 8,000 pesos. Then upon paying dun sa cashier, lumabas na yung resibo. Dun sa pinakadulo ng resibo mga kababayan ay may nakalagay na you are eligible for applying home credit card. Ganon, with credit limit of 20,000 pesos. So that time mga kababayan, wala naman akong planong kumuha ng credit card. Okay? Kasi meron na nga tayong credit card na ginagamit, which is ito yung from BPI. Ito yung ginagamit ko for my personal needs at pangbayad ko ng mga bills, ganyan. So, hindi ko na iniisip na magkaroon ulit ng pangatlong credit card. Pero iniisip ko din sa kabilang banda, itong home credit na kukunin natin from home credit card ay magagamit ko for my business. So, sabi ng agent mga kasari, why not itry ko kung ma-approve. So, dun kasi sa resibo na lumabas sa akin ay eligible lang ako na mag-apply dito sa home credit pero hindi pa sinasabi talaga na aprobado ka na makakakuha ng credit card. So depende pa rin yan sa home credit kung i-approve nila yung iyong application. Nagsubmit ako ng isang ID which is yung UMID ID yung ginamit ko. Then UMID ID ata or passport, I forgot. So, yun yung pinresent ko doon. Then, siya na yung nag-type ng mga informations ko. Talagang parang ini-interview ka lang niya, tapos pipicturan. After 5 minutes, ayun nga, na-approve tayo. At sinabi niya na ipapadala na lang daw yung physical card dun sa billing address na nilagay ko doon. Pero ayun mga kasari, no, nagbayad muna tayo ng 200 pesos para ata yun sa card or sa insurance ata na sinasabi nila. So 200 yun. After 3 days mga kasari ay dumating na yung card natin. So ito yung card natin from Home Credit. Ayan. Takpan lang natin ha. Ayan, ito yung card holder natin. Mamaya papakita ko sa inyo yung ano. So ayan yung itsura. Ayan, malinaw ba? So, ayan yung itsura ng home credit card. Ayan. Tapos sa likod, ito naman. Ayan. So, siguro ka-tie up siya or collaboration sila ni Aling Puring, no? Kasi nung time pala na yun yung namili ako ay naka-worth 8,000 tayo tapos pinresent ko yung Aling Puring card ko. Then, yung lumabas yung resibo, yun nga, may nakita ng you are eligible for applying. Tapos yung first credit limit neto mga kakasari ay very generous dahil 20,000 agad. So ang kagandahan dito mga kasari, itong credit card na ito, ginagamit ko na siya dedicated para sa ating business which is yung sari-sari store. Pero po siyang membership every month na 200 pesos. So kagaya ng ibang mga credit card natin, di ba may ibang mga credit card na may free annual fee for life, yung sa mga first timers, so may mga offer na ganyan, good yon kasi wala ka na mabayarang annual fee, basta may mamit ka lang na minimum requirement nila na i-purchase mo during that period of time. For example, kailangan mong makapamili using that credit card ng worth 20,000 pesos sa loob ng isang taon, for example. So kapag ka na-target mo yon
free na yung annual fee mo for life. Meron naman din na annual fee na free for 3 years, mga ganyan. Depende po sa credit card company kung saan nyo siya kinuha. Pero in this case, sa home credit mga kasari, every month talaga meron siyang 200 pesos na charge. Pero bilang isang kasari, so malaking bagay na siya kasi i-leverage natin yung perang hindi natin pag-aari, 'di ba? Kumbaga, yung pinahiram sa atin ng bangko ng home credit na 20,000 ay mapapagulong po natin 'yan sa ating tindahan. Basta gamitin niyo lang tong home credit nyo na credit card para dun sa mga fast moving item ninyo sa tindahan. So yung ipapamili nyo dito sa home credit is yung talagang mabilis maubos. Like for example, kung mabilis sa inyo yung mga dilata, yung mga sabon, so eto, gamitin nyo to. Huwag kayong bibili, ang advice ko lang, huwag kayong mamimili ng mga paninda na matagal nyong mapapaubos at huwag din kayong bibili ng pasobra. Make it sure na kapag nag-swipe kayo using this credit card, ay meron din kayong hawak na pera. Just in case na hindi kagad ninyo maibenta yung items ninyo sa tindahan, ay may ipambabayad kayo kasi malaki din yung interest mga kababayan. I think 3.5% ang interest nito kapag utang kayo dito nang hindi nyo nabayaran within month. Okay? Kasi 1 month lang naman to parang basta sa isang cycle, alam nyo yun, di ba, may statement of account na dumadating sa atin. So, kapag dumating yung statement of account ninyo at nandun na yung due date, dapat on or before due date ay mabayaran nyo na yan. Or, pwede nyo bayaran yung minimum amount due na tinatawag. So, yung may minimum amount due sa bawat credit card na kung hindi nyo kayang isettle yung kabuuang amount ng expenses nyo o yung sa statement of account niyo, maaaring bayaran nyo muna yung minimum amount due para wala lang kayong late fees, late payment. Kasi yung late payment natin, I think 850 ata yung late payment. Ano daw natin binabayaran o sinisettle itong utang natin kay home credit. So dahil nga nasa modern modern life, so mas magaan na ang paraan ng pagbabayad dito sa home credit kasi through online banking, pwede tayong magbayad. Ayan, pwede tayong magbayad sa BPI, pwede din sa, I think pwede din sa BDO. Pero usually, ako ay nagbabayad sa BPI, Palawan Pay, GCash. Again mga kasari, kung gusto nyo magkaroon ng home credit card, pumunta po kayo sa pinakamalapit na Pure Gold. Tignan nyo po doon kung nandun yung home credit booth. Baka meron po doon agent ng home credit. No? Magtanong po kayo doon at mag-try kayong mag-apply ng home credit. So para malaman nyo ang sagot, kung may malapit na Pure Gold sa inyo, pumunta po kayo. At for sure, matutulungan po kayo ng mga agent sa home credit card. So ganun po yung power ng ating home credit. Napaka-powerful, napaka-generous. Kasi tayo po from 20,000 ngayon ay 30,000 na tayo. Wala pa tayong 6 months na kumuha ng credit card, pero since nakikita siguro nila na frequent kong ginagamit yung credit card and good payer tayo, so dinagdagan nila tayo ng 10,000 pesos at itong 30,000 pesos na pautang sa atin ng credit card ng home credit ay malaking bagay, malaking tulong para sa ating mga small time na business owner bilang sari-sari store kasi kung limited yung inyong puhunan mga kasari, maaari ninyong i-leverage yung inyong credit card. So, kahit na may bayad siyang 200 pesos membership monthly, ay talaga namang malaking bagay pa rin siya, no? Ano yun ba naman yung 200 pesos na tubo kaysa umutang ka sa mga 5-6, di ba? So, ayun, sa 30,000, kung ma-maximize mo yun, ma-leverage mo yung 30,000 na yun, imagine mo magkano yung kikitain mo doon kung nagma-markup ka ng 10, 15 o 20% sa iyong paninda. So, napakalaking bagay, di ba? Parang barya na lang yung 200 pesos, no? So, hindi ko nilalata, di ba, maaari nga yung 200 pesos, pwedeng, syempre, malaking bagay na yan para sa iba, di ba? Pero kung iisipin mo, hindi mo naman pera yung ginamit. Kumbaga, pera ng bangko yung ginamit ko, pero kumita ka pa. Hindi mo ginalaw yung personal money mo, kumita ka pa. So, hindi na masama, no? Syempre, business din yan kailangan din nilang kumita. May mga tauhan din sila na pinapasahod, may mga opisina din sila, may mga overhead din yan. Kaya kailangan din nilang kumita. At the same time, hindi ka naman din lugi, hindi ka naman din
dehado dito dahil mas malaki pa ang kita mo. So ayun mga kasari, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Medyo haba-haba na to. Gagawa ulit tayo ng part 3 ng video about home credit para talagang ma-explain ko sa inyo. Magtanong lang kayo kung ano pa yung mga gusto nyong itanong sa akin at ibabahagi ko sa inyo yung mga personal knowledge ko about dito sa home credit. Kasi syempre mas maganda nga naman yung naranasan mo na, 'di ba, bago ka kwento. So ayan mga kasari, hanggang dito na lamang at magkita-kits ulit tayo sa susunod nating vlog. Maraming salamat at lagi niyong tatandaan na happy selling!